konsyal at boses ng mamamayan, hindi naman sa lungsod ng Quezon City, kundi mismo bilang mamamayang Pilipino. Nandito na po si Tatay Ray. Mga kababayan ko, gising na! Ito po ang pinakawalang hiyang administrasyon sa ating kasaysayan. Dito natin napatunayan na ang isang namumuno, pagka ito po ay adik, wala po talaga tayong makukuhang magandang resulta o pagmamahal sa atin. Nakakalungkot po ditong mga nakaraang araw, nakiusap ang adik na si Bongbong Marcos kay Senador Marcoleta. Sinabi niya, Senador, naniniwala ako sa integridad mo, sa paninindigan mo. Kaya, nakikiusap ako sa iyo na umpisahan mo na ang pag-iimbestiga sa mga korap na congressman at iba pang mga politiko. After a week, tingnan niyo po ilang pangako ng ating na presidente. Siya mismo ang bumaluktot sa kanyang sinabi. Kay Chief PNP Torre, ganun din ang sinabi niya. Panindigan mo, General Torre, tama ka. Nasa iyo ako. After ilang araw, palibhasa ating tinalikuran ang batuin at ang sinunod ang ahas niyang asawa. Alam niyo po, kababayan ko, 120 million Pilipinos, sinasamantalahan lang tayo ng mga iilang politiko. Ngayon po, ang tunay na problema ng bayang ito ay ang ating Bongbong Marcos na adik. Dito ko po lagi ko sinasabi, nung kapitan pa lang ako ng Barangay Batasan Hills, maraming adik, maraming baluktot, maraming iskalawang na pulis, pinayuan, ipinaglaban ko ang aking mga kabarangay. At muli ko sinasabi, ang mga adik dapat din namang tulungan. Sa Quezon City nga, ang biktima ng droga, ang tawag namin dyan, health problem na. Mga kababayan ko, ilang pangako pa ba ang
gusto niyong marinig ilang bigong pangako. Dito natin dapat patunayan tama si President Duterte na ang salot sa bayang ito, salot sa pamilya ay droga. Yes, tama po. Tama. Pag may adik ka membro ng pamilya, lahat kayo mamumroblema. Tama po. Tama. Pag wala ng panakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw. Tama. Pero itong adik na presidenteng ito, naiiba sa lahat ng adik. Dahil cocaine ang tinitira. Ang tigas kasi ng ulo nating Pilipino. Alam yun. Hindi ko binoto yun. Sinabihan na tayo Si Tatay Digong. na may problema ang Bongbong Marcos na ito. At yung problema na sinasabi sa kanya, adik siya, hindi lang naman ngayon yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya lang tayo mga Pilipino, maawain tayo. Mahilig tayo magbigay ng second chance. Hindi ako naawa sa kanya. Dahil naniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Pero ang problema ng pamilyang ito, never na nagbago. Pinagbigyan na ng mamamayang Pilipino na ibangon niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero dahil adik nga, hindi lang sa cocaine ang problema, pati na sa pera ng bayan. Tama. Magnanakaw. Adik na nga, Magnanakaw pa. under pa sa asawa. Tama. Hanggang Buti sana kung mistisa ang asawa. Putang inang yan! Yan. Ano ba bang katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito po, panahon na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang-iyaan, mga anomalya at pagnanakaw sa pera ng bayan. Tama. Kayong lahat dito, binakawan tayo ng pamilyang ito at ng mga congressman naman sa pamumuno ng walang hiyang Speaker Romualdez Ayan. Ano pa ba ho ang gusto niyong mangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad. Inaayawan na tayo. Yung South Korea na, binabawi na ang pagpapahutang sa atin dahil baka hindi maka kung hindi nanakawin na naman nila. Bayan ko, kababayan ko, kwartya ka man, pulis ka man, ordinaryong tao ka man, lahat tayo nagbabayad ng VAT. Yung mga VAT na yan, yan ang ninanakaw nila.
hirap na kailangan natin para magising tayo. Mulat sa pulba, ito ba tayong mga Pilipino, kahit nung panahon pa, binabayani natin si Jose Rizal na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino. Sana po, magising na tayo, alang-alang na lang sa anak at sa susunod na henerasyon. Almost 19,000 na politiko against 120 million. Ang tunay na salot ng bayang ito, kaming mga politiko. Lord, kunin niyo na sana kami lahat. Pakiusap po, tumatayo ako rito bilang isang tatay ng aking mga anak. Ang aking bunso, abogada. Ang pangalawa ko, doktora. Ang pangalay ko, kasama ko ngayon, graduate na at may apo na ako. 67 years old na ako. Pero bakit nandito ako? Dahil mahal ko ang bayan ko. Ipaglalaban ko ang mga kababayan ko. Ang pagbabago ko ay kailangan nating lahat na pagkilos. Tandaan nyo, ang kasabihan, kung ano ang tinanim natin, siya ang ating inaani ngayon. Nagpapabayad kasi kayo sa eleksyon. Sa halagang 1,000, halagang 1,500, kahit hindi nyo kakilala, binoboto nyo ka. Tingnan nyo ngayon yung mga congressman ninyo. Pag magdalakaw ang ama, magdalakaw na rin ang miyembro ng pamilya. Gusto nyo po ba mabaon na tayo? Baon na ho tayo sa utang. May space tayo eh. Hindi tayo. Pero bakit hanggang ngayon, balikan pa rin kayo? Parang hinihintay nyo na may magbayad sa inyo, kaya sasama kayo sa rally. Walang bayad ako. Lord, alam po namin, Panginoon, na binigay mo sa amin ang bayang ito. Kailangan lang po siguro namin suriin ang puso ng bawat Pilipino. Kayo po nandito ngayon, alam ko lahat tayo may dala-dalang problema. Simpleng problema, bigas, pagkain, pamasahe. Kung matino ang presidente natin, titino rin ang kanyang mga tauhan. Pag weak leader, weak din ang mga tauhan niya. Ang krisis ng bayang ito, leadership crisis. Tama.
Pinaparusahan pa tayo ng Diyos. O baka naman, hinihintay na matuto tayo, magising tayo para patalsingin natin ang adik na presidente, ang adik na nakatira sa Malacanang. Sunugin ang bahay. Tingnan niyo po ang ating mga congressman. Si Soto, palitan papel. Alam niyo, lahat tayo rito ay ibabaon at ibabaon kung hindi natin imubulat ang puso at isip natin. Parang awa na po ninyo. Mahalin natin ang bayan natin. Kung mahal natin ang bayan natin, bakit hindi natin ito ipinaglalaban? Tama! Ano pa ang hinintay nyo? Hinintay nyo ba mga apo nyo nagbabayad ng utang? Kulang pa po ang tinataya niyo yun. Ako po, mataas ang respeto ko sa ating mga kapulisan. Tama, mababait yun. Ako ho, ang committee chairman ng Peace and Order sa City Council. Alam ng mga pulis kung paano ko sila sinusuportahan. Kaya ako po ay nakikiusap sa hanay ng kapulisan para sa bayan. Tumindig po tayo para sa bayan natin po. Habang hindi tayo kikibo, pagsasalita, kikilos, itong mga mabilang-bilan na buhaya, ito po ay lalamon sa atin. Kayong mga nanonood, lumabas kayo Labas! sa inyong komportabling kinalalagyan. Kailangan kayo ng bayang ito. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Lumabas ka sa cellphone! Nasa atin ang gawa, nasa Diyos. Kay Marcos ang gaba! Isa na lang po ang pakiusap ko sa lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon. Antayin namin kayo dito, pumunta na kayo! May pagmamahal pa po ba Yes! kayo sa bayan? Iniisip mo ba ang pamilya mo na ngayon pa lang hirap na hirap ka ng pagtanim? Ikaw, sir, mamang pulis, alam ko, nire-respeto namin ang sagisang ng uniform ninyo. Pero may tungkulin din kayo sa bayang ito na ipaglaban nyo ang tama. Sa mga Gen Z, sa mga Gen Z, sa mga kabataan, tingnan nyo ang inyong mga magulang. Di ba hirap na? Hirap na hirap! Hirap na si tatay na pakainin kayo. Tama!
Hirap nang itaguyod ang pag-aaral nyo. Samantalang obligasyon ng gobyerno na tulungan kayo. Bakit hindi kayo naabutan ng tulong dahil pagnanakaw ang ating presidente? Pag pagnanakaw ang presidente, magnanakaw din ang kanyang mga kawani. At dahil alam ng mga congressman na magnanakaw ang presidente, kaya sila ay nagnakaw na din. Sino ang kawawa? Ang mga ordinaryong taong bayan. Ang gobyerno ay binubuo ng pamilya. Obligasyon ng gobyerno tulungan ang bawat membro ng pamilya. Pero dahil adik ang namumuno sa atin, walang pakialam sa taong pamilya. Ito po ang huling meeting kasi po. Kay Kuya Ate, tingnan mo ang sitwasyon nyo. Tingnan nyo ang itsura ng tatay mo. Tingnan nyo ang nanay nyo. Tingnan nyo ang mga kapatid nyo. Putang ina, tingnan nyo ang buhay ng mga congressman. Putang ina, tingnan nyo ang anak ng mga district engineer ng TPW. Putang ina natin lahat pag hindi pa tayo nagising. Pagpasensyahan nyo yung binibitawang kong salita. Tama yun, okay yun. Dahil nakikita ko ang inyong paghihirap. Kaya, ano pa ang hinihintay nyo? Kuya, Ate, para sa inyo ang ginagawa namin dito ngayon sa EDSA. Samahan nyo kami para sa henerasyon nyo. Ituloy! Pinagkalaban namin. Ate, Kuya, matanda na si tatay at si nanay. Panginoon, ipuin mo po lahat ng mga naghihirap ngayon. Amen! Paglinawin niyo po sana ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Amen! Ipuin niyo po sana ang mga nakakaangat na umiral ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Amen! Lord, kunin mo na si BBM. Kunin mo na si Speaker. Kunin mo na ang mga kurap na congressman, Lord. At ngayon pa lang, Lord,
pumupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo. Amen! Amen! Nasa iyo ang himala. Nasa iyo, Panginoon. Kaya, mga kababayan ko, isip ko mo. Hindi ko alam pagkatapos mo ng pagtindig at pagtayo mo rito kung ano ang sasabihin ko. Andito kami! Nandito kami! Dito ang daong bayan! Hindi ko Okay mo kami lahat! pinagsisisihan Tama! ang pagtindig ko ito. Oo! Titindig kayo lahat! Mabuhay ang